May mga pagkakataon na mismo mga celebrity ang nasasangkot sa gulo, away at iskandalo. Narito ang ilan sa mga artistang nasangkot sa pinaka-kontrobersyal na harapang komprontasyon, gulo, pananakit at pambubugbog sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga pananakit at pambubugbog na sangkot ang Pinoy celebrities. Jelly Au versus Jam Ignacio. Kumakalat ngayon sa social media ang mga larawan ng club disc jockey na si Jelly Au na nagpapakita ng kanyang duguan at bugbog saradong mukha. Sa Facebook post ng kapatid ni Jelly si Joe Au, direkta nitong inakusahan si Jam Ignacio na siya umanong may kagagawa ng karahasang naranasan ni Jelly. Hindi rin patumpik-tumpik si Jelly at nag-post siya sa kanyang sariling Facebook account na 3 larawan na nagpapakita ng kanyang mga tinamong sugat. Sa kanyang caption, mariin niyang sinabi na ipapakulong niya si Jam dahil sa halos ikinasawi niya umanong pananakit. Mateo Guidicelli versus Coco Martin. Nagkaroon ng mainit na insidente sina Coco Martin at Mateo Guidicelli sa isang after party ng Star Magic Ball noong 2011. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang tensyon nang biglang hinablot ni Mateo ang likod ng damit ni Coco. Hindi nagpatinag si Coco at agad naggumanti, nagresulta sa pagkakasuntok ni Mateo sa kanyang bibig. Ilang oras matapos ang insidente, isang live interview sa The Buzz, kinumpirma ni Maha Salvador na siya ang naging dahilan ng alitan. Dito rin niya unang inamin na may relasyon sila ni Mateo. Nag-ugat umano ang selos ni Mateo dahil sa malapit na tambalan ni Maha at Coco sa teleseryeng Minsan Lang Kita Iibigin. Kinabukasan, humingi na paumanhin si Mateo sa publiko at kay Coco. Sa mga sumunod na panayam, inamin niyang labis siyang pinagsilosan ni Coco. 1 taon ang lumipas bago muling nagkita ang dalawa sa Star Magic Ball. Sa kabila ng kanilang nakaraan, masaya at magaan nagbiruan sila Mateo at Coco sa harap ng publiko, patunay na tuluyan na nilang nalampasan ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kit Thompson versus Ana Halandoni. Selos umano ang posibleng ugat ng marahas na insidente sa pagitan ni Kit Thompson at Ana Halandoni. Noong madaling araw ng March 18, 2022, humingi ng saklolo si Ana matapos siyang makaranas umano ng pananakit mula kay Kit habang naka-check-in sila sa isang hotel sa Tagaytay City. Sinampahan si Kit ng kasong paglabag sa Section 5A ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Matapos ang insidente, naglabas si Ana na matalinghagang mensahe sa social media na tila nagpapahiwatig na kanyang pagbangon mula sa mapait na karanasan. Maria Teresa Carlson Fariñas. Pinaniniwala ang tumalon si Maria Teresa Carlson Fariñas mula sa penthouse sa 23rd floor ng isang apartment complex sa San Juan noong madaling araw ng November 23, 2001. Sa likod ng imahe ng isang masaya at perpektong pamilya, ayon sa mga ulat, si Maria Teresa ay nabuhay sa loob ng 12 years sa ilalim ng mapang-abuso, brutal at hindi mailarawang kondisyon sa kamay ng kanyang asawang politiko na si Rodolfo Castro Fariñas. Mula pa noong 1993, palihim daw na tumatawag si Maria Teresa sa isang anti-domestic violence hotline na pinamamahalaan ng isang NGO na sumusuporta sa kababaihan na biktima ng karahasan. 2 taon bago niya nagawang ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at humingi siya ng tulong. Sunshine Cruz versus Cesar Montano. Sa kabila ng magandang imahe ng pamilya na Sunshine at Cesar noon, ibinahagi ni Sunshine na ang masalimuot na karanasan niya sa loob ng kanilang pagsasama. Ikinuwento ni Sunshine ang kanyang pinagdaan ng mental abuse at physical assault mula kay Cesar. Mas lalo pang gumulo ang lahat na akusahan niya si Cesar ng pananakit at di umano'y panggagahasa sa kanya noong Mother's Day ng 2013. Dahil sa mga hindi naayos na issue, nagpa siya silang maghiwalay sa parehong taon. 2018, pormal na pinawalang bisa ang kanilang kasal. Claudine Barreto versus Raymart Santiago. Noong August 29, 2013, nagsampa si Claudine ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 laban sa kanyang estranged husband na si Raymart Santiago. Sa kanyang sinumpaang salaysay, isinawala ni Claudine ang mga umano'y pananakit na naranasan niya habang sila ay nagsasama. Inilarawan ni Claudine ang kanilang relasyon bilang isang mabagsik na cycle of violence at pang-aabuso. Ayon sa kanya, hindi lamang pisikal ang naging epekto nito, kundi pati emosyonal at mental. Ibinahagi niya na sa tuwing may alitan sila na uuwi raw ito sa pananakit at pananakot, dahilan upang mabuhay siya sa takot at kawalan ng kapanatagan sa loob ng kanilang tahanan. Bilang patunay sa umano'y pananakit na naranasan niya, nagsumiti si Claudine ng ilang larawan na nagpapakita ng mga pisikal na ebidensya ng pang-aabuso. Rufa Gutierrez versus Ilmas Bectas. Noong March 8, 2009, isang matapang na panayam, ibinahagi ni Rufa ang kanyang mapait na karanasan bilang biktima ng pisikal na pananakit mula sa dating asawang si Ilmas Bectas. Inamin ni Rufa na nagdadalawang isip siyang magsumbong sa pulisya sa takot at pag-aaralang dulot ng kanilang paninirahan sa ibang bansa.
Ikinasal sina Rufa at Ilmas noong 2003 at biniyayaan ang dalawang anak na babae, sina Lauren at Venice. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Sugar Mercado. Humantong sa korte ang hiwalayan ng dating Sex Mom Girls member na si Sugar Mercado at na kanyang dating asawa na si Christopher J. Go, isang Chinese businessman. Noong 2015, nagsampa si Sugar ng reklamo laban kay Christopher sa paglabag sa Republic Act 9262. Sa kanyang salaysay, inilahad ni Sugar na biktima siya ng paulit-ulit na pisikal at emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang mister. Matagal niyang tiniis ang sakit at takot bago nagkaroon ng lakas ng loob na magsampa ng kaso upang ipaglaban ang kanyang karapatan at kaligtasan. Makalipas ang halos 5 taon na legal na labanan, nauwi rin sa isang amicable settlement ang hidwaan ng dating mag-asawa. Barbie Imperial versus Paul Salas. Nagulat ang publiko noon na mag-post si Barbie Imperial ng mga litrato ng kanyang bugbog na katawan sa social media na kalaunan ay binura niya. Noong July 14, 2018, nagpahayag si Barbie sa isang tweet kung saan binigyang diin niya na hindi katanggap-tanggap ang pisikal na pananakit sa kababaihan kahit pa mahal nila ang taong gumagawa nito. Ayon sa kanya, hindi dapat ipagpatuloy o tiisin ang anumang anyo ng karahasan dahil hindi kailanman tama ang manakit ng babae. Agad na umani ng reaksyon ang post na ito mula sa kanyang mga fans at netizens. Marami ang nagbigay ng suporta at lakas ng loob kay Barbie habang nagsimula namang umikot ang mga espekulasyon kung sino ang tinutukoy niya sa kanyang pahayag. Ayon sa ilang fans, posibleng ang ex-boyfriend niyang aktor na si Paul Salas ang sangkot sa insidente, bagamat walang direktang kumpirmasyon mula kay Barbie. Samantala, nanatiling tahimik ang kampo ni Paul hinggil sa issue, ngunit ilabas ng pahayag ang kanyang ama na si Jim Salas, miyembro ng Universal Motion Dancers, sa pamamagitan ng isang larawan na ipinost niya sa Instagram. Nakasaad sa larawan ang mensahe na tila nagpapahiwatig na hindi dapat magpanggap na biktima ang isang tao sa mga sitwasyong siya mismo ang lumikha. Niligyan ba ito ni Jim ng caption na nagpapahiwatig ng katotohanan ay alam ng Diyos anuman ang mga lumalabas na issue o paratang. Raymart Santiago and Claudine Barreto versus Mon Tulfo. Isa sa mga pinaka-controversial na insidente noong 2012 ay ang enkwentro sa pagitan ni Raymart, Claudine at Mon Tulfo na naganap sa NAIA 3. Nahuli sa video ng isang bystander ang insidente kung saan makikitang nagkaroon ng rambulan sa pagitan ng grupo ni Raymart at Claudine laban sa nag-iisang si Mon Tulfo. Ayon kay Raymart, nagsimula ang gulo na bigla siyang suntukin ni Mon matapos niyang tanungin ang broadcaster kung bakit ito kinukunan ng video ang pagbabala ni Claudine kaugnay ng kanilang nawawalang bagahe. Lalo pang nag-init ang tensyon ng sinabing sinipa o ni Mon si Claudine sa hita. Mariin naman pinabulaanan ni Mon ang mga paratang ni Raymart at Claudine. Ayon sa kanya, hindi niya ugali ang manakit ng babae at siya raw ang tunay na biktima sa insidente. Ipinahayag ni Mon na nagtamo siya ng matitinding pinsala sa katawan dahil sa pananakit ng mag-asawa. Dahil dito, nagsampa si Mon ng mga kasong physical injury, grave coercion, grave oral defamation at attempted homicide laban kina Raymart at Claudine. Bilang tugon, nagsampa rin ang celebrity couple ng kasong physical injury at paglabag sa anti-child abuse law laban kay Mon. Albica Sr. versus Andy Eigenman. Noong May 2012, naging laman ng balitang insidente kung saan pinagtulungang bugbugin si Albica Sr. sa parking lot ng isang bar. Ayon sa salaysay ni Albi, inatake siya ng 4 hanggang 6 na kalalakihan. Hinampas siya sa ulo gamit ang bote, pinagsusuntok at pinagtatadyakan sa mukha hanggang siya ay bumagsak sa kalsada. Bago naganap ang marahas na insidente, nagkaroon muna ng tensyon sa loob ng bar sa pagitan nila Albi at Andy. Ayon kay Albi, hindi napansin na naroon si Andy hanggang sa bigla siya nitong sinampal at sinabuyan ng alak sa mukha. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, nagpa siya si Albi na lumayo at nagpunta sa banyo upang maghugas ng mukha. Pagkatapos nito, niyaya na niyang umuwi ang kanyang kaibigan. Habang papunta na sila sa kanilang kotse, doon na naganap ang pananakit. Sinabi ni Albi na ang mga nangbugbog sa kanya ay mga kaibigan ni Andy na kasama nito noong gabing yon. Gayunpaman sa mga panayam sa media, itinanggi ni Andy na may kinalaman niya sa insidente. Ayon sa kanya, ang tanging ginawa lang niya ay sabuyan ng wine si Albi matapos umano siyang titigan nito ng masama. Vong Navarro versus Cedric Lee. Noong January 22, 2014, naging sentro ng national news si Vong Navarro matapos siyang masangkot isang controversial na insidente ng pananakit at umano'y tangkang pangingikil na kinasasangkutan ni Denise Cornejo at negosyanteng si Cedric Lee. Ayon sa ulat, si Vong ay brutal na binugbog sa isang condominium unit sa the 4th BGC at agad na dinala sa ospital na sa matinding pinsala. Ikinuwento ni Vong na siya ay tinambangan at binugbog hindi lamang ni Cedric kundi maging ng iba pang kasamahan nito. Ayon kay Vong, ang pananakit ay bahagi ng isang maingat na pinanong extortion scheme upang siya ay pilitin na magbayad ng malaking halaga kapalit ng kanyang kalayaan at reputasyon.
Sa kabilang banda, iginiit ng kampo ni Denise Cornejo na nagkaroon ng insidente na sa umanitangkang panghagahasan ni Vong kay Denise, na noong 22 years old lang. Pinanindigan ng grupo ni Cedric na nahuli nila si Vong sa akto kaya siya binugbog. Matapos ang isang dekadang legal na labanan, nagtagumpay si Vong sa kasong serious illegal detention na kanyang isinampa laban kina Cedric, Denise at dalawa pang akusado. Noong 2024, naglabas ng hatol ang Taguig Regional Trial Court na nagawad ng guilty verdict laban sa kanila. Bilang resulta, nahatulan silang 40 years na pagkakakulong.